Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan ko, ay makatatagpuan sa mga ngaral. Kabanata 2, talatang 10 hanggang 11. Ito po ang sinasabi: wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa, at iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran. Pagkatapos, inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, muli po, O Diyos, ay naririto ang iyong mga anak upang ikaw, O Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong binigyan ng magandang kapahingahan. Malamig ang panahon dahil maulan-ulan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong patuloy na gabay at patnubay. Maraming salamat din, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Panginoon, amin pong naalala ang aming mga kaibigan na naroon sa banig ng mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Abutin mo po ang kanilang mga katawan upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kagalingan. Manumbalik ang lakas na nawala dahil sa karamdaman, Panginoon. Lord, pagalingin mo po sila. At pagpalain mo sila, Panginoon, financially, upang sila, O Diyos, ay merong magamit para sa kanilang hospitalization. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga senior citizen, super senior. Naingatan mo sila, Panginoon, sa panahon ngayon. Dahil maulan-ulan, madulas ang kalsada, Panginoon, ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, ang mga matatanda. Dahil prone na po sila sa mga karamdaman. Nanghihina na po ang kanilang mga katawan, Panginoon. Tulungan mo sila na muli silang lumakas at patuloy silang makapaglingkod sa kanyang kapwa. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Kung sila man ay nagmamaniho ng kanilang mga sasakyan. Madulas ang kalsada, maulan, Lord, pandungan mo po sila sa iyong mga pakpak upang hindi sila mabasa, maulanan, hindi sila madulas sa daan, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming bayan, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Patuloy mo po itong pagpalain. Patuloy mo pong pagkaisahin ang mga Pilipino, Panginoon. Pagbuklurin mo sila ng pag-iibigan. Hindi patuloy na makasariling pananaw. Lord, Ikaw, Panginoon, ang aming Panginoon sa aming mga buhay. Ikaw ang naglikha sa amin, Lord. Bigyan mo kami ng isang mapagmahal
na mga leaders upang ang bawat tao, bawat Pilipino ay magkakaisa. Tulungan mo po sila na magampanan nila ang kanilang tungkulin bilang aming mga leaders. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Ingatan mo sila sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Nagtiis upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa bansang Pilipinas, Panginoon. Ingatan mo ang mga kababayan namin, mga kaibigan na naroon sa isang lugar na magulo, katulad ng Israel, Ukraine, at iba pang lugar na may kaguluhan, Panginoon. Proteksyonan mo po ang aming mga kaibigan ito upang hindi sila mapahamak, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang mga naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang mangingisda. Naroon sa laot upang maghanap buhay, Panginoon. Ingatan mo sila. Maulan ang panahon, mahangin. Lord, ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Maging ang aming mga kaibigang mga magsasaka na patuloy na nagtatanim ng mga palay, gulay, prutas at iba pa upang may makakain ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo sila. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa. Panginoon, naalala namin ang aming mga kaibigan na mga celebrate ng kanilang kaarawan, kanilang birthday sa araw na ito. Pagpalain mo sila, Panginoon, at ingatan mo sila. Gayon din po ang mga nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Pagbuglurin mo po sila ng iyong pagmamahal upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kasaysayan o magkaroon ng buhay na may pagmamahal sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Pagod ka na ba sa buhay mo? Ayan ang ating pamagat ngayong umaga, mga kaibigan. Pagod ka na ba sa buhay mo? Pagod na ba yung katawan mo dahil sa trabaho? Feeling mo ba parang paulit-ulit na lang yung nangyayari? Kakain, matutulog, gigising, magtatrabaho, o papasok sa eskwelahan. Araw-araw, paulit-ulit, no? Nakakaumay na ba? Napapaisip ka ba minsan na nabuhay lang ba tayo para sa ganito? Minsan para mawala yung umay na yon, humahanap tayo ng ibang pwedeng gawin. Mga activities na makapagpasaya sa atin. Nag-unwind tayo. Nag-travel, gimmick, gala. Oo, masaya. Pero at the end of the day, pagod pa din. Sumaya tayo, pero panandalian lang. At least, no? At least, sumaya. Nakalimutan ng lahat. Bakit ba tayo napapagod? Bakit ba tayo nagsasawa? Bakit tayo nauumay? Baka hindi ka talaga masaya sa ginagawa mo, kaibigan. Baka napipilitan ka na lang gawin yan. Baka kasi ginagawa mo lang yan out of responsibility na lang. At dahil required ka,
o responsibility mo lang yan, bakit nga ba? Ayon ni Solomon sa mga ngaral 2:10 hanggang 11, sa English version, mga kaibigan, ito ang sinasabi: anything I wanted, I would take. I deny myself no pleasure. I even found great pleasures in hard work, a reward for all my labors. But as I look at everything I had worked so hard to accomplish, it was also so meaningless, like chasing the wind. There was nothing really worthwhile anywhere. Sa Tagalog, mga kaibigan, wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pinapaguran. Pagkatapos, inisip ko mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawalang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Mga kaibigan ko sa Panginoon, pag binasa mo yung buong mga ngaral sa Biblia, parang maiisip mo, bakit siya napasama doon? Para bang negative yung laman niya. Pero hindi naman talaga siya negative, mga kaibigan. Reality kasi siya ng pakikipagsapalaran ng tao sa buhay dito sa mundo. Mga kaibigan, ito ang hamon para sa atin. Paulit-ulit binanggit doon, everything is meaningless. No? Everything is meaningless. Nakarelate ka ba? Na lahat parang walang namang saysay. Siguro, napapagod ka kasi hindi mo ginagawa yung will ni Lord. No? Hindi mo ginagawa ang will ni Lord para sa iyo. Or, hindi mo ipinapamuhay. Pero kasi, di ba, ang hirap naman malaman ano ba talaga will niya para sa buhay natin. Paano mo nga ba malalaman, mga kaibigan? Paano mo ba malalaman kung wala kang communication sa ating Panginoong Hesukristo? Nagdadasal ka ba? Ha? Nagsisimba ka ba? Nagbabasa ka ba ng salita ng Diyos, ang Biblia? Mahihirapan ka malaman kung ano yung God's will kung malayo ka sa ating Panginoong Hesukristo. Kung nilalayo mo yung sarili mo sa Kanya, mga kaibigan, pero hindi pa naman huli ang lahat para bumalik sa Kanya at lumapit muli. Huwag kang maniwala sa iba na sinasabi pag lumapit ka kay Lord, marami ng bawal. Hindi mo na magagawa ang gusto mo. Oo, totoo yun. Mapipigilan ka na gumawa ng kasalanan. Magkakaroon ka ng standards. Mas malalaman mo na kung ano ang tama at mali. Magiging limited na yung mga magagawa mo in terms of pagkakasala. Pero unlimited na yung magagawa mo para ma-place mo ang ating Panginoon. It's not too late to come back to God, brothers and sisters. Then Jesus said, "Come to me." Oh?
Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan. Oo po, Panginoon, kami po'y napapagod na. Napapagod na kung ang aming mga sarili, ang aming ginugusto. Hindi po ang kalooban mo ang siyang aming sinusunod. Pero Lord, bilang mga anak mo, kami po ay patuloy na humihingi ng lakas. Ayon sa Matthew 11:28, lumapit ang napapagalo. Bibigyan mo sila ng kapahingahan. Kaya Panginoon, kami ay naririto upang lumapit sa iyong banal na harapan upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kapahingahan. Lord, salamat. Salamat sa buhay at lakas na iyong ipinagkaloob sa amin. Panginoong Diyos, naway matutunan namin na magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob po ninyo sa amin. Matutunan po namin na makontento dahil hindi na mahalaga kung ito man ay maliit o malaki ang mga biyayang ipinagkatiwala ninyo sa amin. Ang importante, O Diyos, ito ay galing sa inyo. Aming Diyos, nasa iyong mga kamay ang aming mga pag-asa at ang aming pagtitiis ay magbubunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po kayo na mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus, ipinapanalangin namin ang aming mga kaibigan na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas at magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.